Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong kwento ay personal ko pong karanasan. Nangyari po ito noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya. Nasa ikalimang baitang po ako noong mga panahong ito. Malayo po ang paaralan mula sa bahay namin, kaya mahabang lakaran sa araw-araw ang kailangan kong gawin para lamang makapasok. Nang nangangalahati na ang taon, parang may napapansin na akong kakaiba sa aming guro. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Ginang Perez. Lagi na kasing mainitin ang ulo nito at parang lagi ring nangangalumata. Dati-rati naman ay hindi siya ganon. Para siyang laging puyat at wala na itong ganang magturo sa amin. At may isang pagkakataon pa nga na may napansin ako na nasa kanyang bibig. Katatapos lang namin pong kumain noon ng mga baon namin. At kapapasok lang din niya sa aming kwarto. Sinabi ko kay Ginang Perez na mayroong nasa bibig niya. At alam ko sa aking sarili na yun ay dugo. Hindi ako maaaring magkamali. Mabilis naman niya iyong pinahiran at tiningnan niya ako ng masama. Dahil doon ay lalo na akong kinutuban ng hindi maganda tungkol sa kanya. Kung kaya pag-uwi ko ng bahay nung araw na yon, ay ikinuwento ko kay nanay yung mga napapansin kong kakaiba sa aming guro. Sinabi niya sa akin na mapatutunayan ko kung aswang nga ito kung magagayat ako ng luya at ilalagay ko sa aking bulsa. At pagkatapos ay lalapit ako sa guro namin. Kapag hindi ito makatagal at umiwas, ay siguradong aswang nga ito. Sabi pa ni nanay, mapapansin ko rin umano na bigla na lang itong mapapakamot nang hindi niya namamalayan. Habang malapit ako sa kanya, basta wala daw sa sarili niyang gagawin iyon, paliwanag pa sa akin ng nanay ko. At binilinan din niya akong laging mag-iiwan ng barya sa aking bulsa. Nang malaman ko ang mga bagay na iyon mula kay nanay, ay ginawa ko namang lahat iyon at sinunod. Sa isang bulsa ay naroon ang perang gagastusin ko, habang sa kabila naman ay naroon ang ginayat na luya at yung barya. Nang muli akong pumasok sa paaralan, ay sinubukan ko yung sinabi sa akin ni nanay. Medyo kinakabahan pa nga ako nung mga oras na iyon, dahil baka mahalata ako ng guro namin. Pero pinaglabanan ko yung takot at sinubukan ko. Sumabay ako sa iba kong kamag-aral na lumapit din sa kanya. At kunwari ay mayroon din akong kailangan at itatanong. At nagulat ako sa kanyang naging reaksyon. Na hindi pa man ako nagtatagal sa kanyang tabi, ay parang atubili na ito. Hindi siya mapakali na animoy init na init at sinisilihan ang kanyang pangupo. Hindi ko makakalimutan yung reaksyon na iyon ng guro namin. At totoo nga ang mga sinabi sa akin ni nanay, na bigla na lang itong mapapakamot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan nang hindi niya namamalayan, na basta ginagawa niya lang iyon nang wala sa kanyang sarili. At paliwanag ni nanay, iyon umano ang epekto ng luya sa mga aswang. At yung barya ay nakapagdudulot naman ng iba yung init sa kanila. At totoo ngang hindi nito nagawang tumagal sa tabi ko, dahil gumawa talaga ito ng paraan para makaalis. At dali-dali itong lumabas ng aming silid. At sinabing kailangan nga raw pala siya sa opisina ng aming punong guro.
Tandang-tanda ko yung pagdadahilan niyang iyon, na nang akin naman siyang palihim na sundan, ay hindi naman siya nagpunta at pumasok sa silid ng punong guro namin, kundi nagtuloy-tuloy ito sa likod na bahagi ng paaralan, kung saan maraming mga puno doon at nagtataasan ang mga halaman. Masukal ang bahaging iyon ng paaralan namin, kung kaya hindi na ako sumunod at mas lumapit pa. Bumalik na ako sa silid-aralan namin pagkat sapat na sa akin yung mga naobserbahan kong ikinilos niya. Pag-uwi ko ng bahay ay ikinuwento ko kay nanay yung mga nangyari. Nabahala naman siya at lubang nag-alala, kaya may ibinigay siya sa akin na pangontra mula pa raw iyon sa kanyang ina. Binilinan rin niya ako na huwag kong ipagsasabi o ipagkakalat ang ukol sa aking natuklasan. Bigla akong napaisip at sinabi ko kay nanay na paano kung may mapahamak na bata sa aming paaralan, na para sa akin dapat ay malaman iyon ng ibang mga tao, nang upang sa ganon sila man ay makapag-ingat. Ngunit mariing sinabi sa akin ni nanay na manahimik lang ako, pagkat baka pagsisiyang ko raw sa huli ang aking gagawin. At hindi rin daw tama na sa akin magmula ang ukol sa bagay na iyon. Baka malagay daw kaming lahat sa alanganin. Lalo pa nga, at hindi naman sapat yung mga nalaman at natuklasan ko para paniwalaan ng mga tao. Dahil doon ay hindi na ako nagpumilit pa at nangako ko kay nanay na walang ibang makakaalam ng tungkol doon. Pero tuwing nasa paaralan ako ay patuloy akong naging mapagmatsyag. At tuwing ako ay papasok, hindi ako nawawalan ng ginayat na luya at barya sa aking bulsa. Hanggang sa bigla na lang rin umalis at lumipat ang aming guro. Hindi ko rin alam kung ano ang dahilan. Pero nang tanungin ako ni nanay kung lagi ko raw bang nilalapitan si Ginang Perez, ay sinabi kong opo. Walang sandali ka ako na hindi ko ito nilalapitan. Dahil parang nakapagdudulot sa akin ng kasiyahan kapag nakikita ko siyang hindi maapakali at pinagpapawisan. Napali ang pagkakamot niya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sinabi sa akin ni nanay na iyon na raw ang dahilan kung bakit ito biglang umalis at lumipat. Kaya lumalabas na nagtagumpay ako sa aking plano. Dahil iyon lang naman talaga ang gusto ko, ang wala itong mabiktima sa may amin. Nang hindi kasi ako payagan ni nanay na balaan ang mga tao tungkol sa aming guro, ay iyon ang naisip kong paraan. Ang lagi ko itong lapitan para lagi siyang hindi maging komportable. At gano'n na nga ang nangyari. Napilitan itong umalis doon sa baryo namin. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan po namin mismo ng aking pamilya. Nangyari po ito doon sa aming probinsya. Mga bata pa po kami ng mga kapatid ko noong panahong iyon. Mga dekada 90 ito nangyari. Halos lahat ng tao sa probinsya ay pamilyar pagdating sa mga aswang. Dahil marami ng pangyayari doon sa amin na may kaugnayan sa mga ito. At may mga pamilya talaga doon na may lahing aswang. Minsan ay namasyal sa amin yung pinsan ko. Ito yung pinakapanganay na apo ng lolo at lola namin. Anak ito ng pinakapanganay nila tatay. At may kasama siyang isang kaibigan na kakilala din naman namin. Hapon na nang sila ay dumating at may dalang 2 galon ng tuba.
Kakarating pa lang din namin noon galing sa bukid. At kahit di na magsalita ang pinsan ko, ay alam na namin kung ano ang sadya nito. Kahit nga si tatay ay natunugan na rin kung ano ang gusto nitong mangyari. Kung kaya, nanghuli na kaagad ito ng isa niyang alagang manok at kinatay. At bago pa pumatak ang 6:00 ay nagumpisa na silang tumagay. Hindi na sila naghapunan ng gabing iyon. Nagpalagay na lang sila ng isang bandihadong kanin at tinolang manok na nasa mangkok sa gitna nila. Masaya silang nagiinuman at nagkukwentuhan. Nang mga bandang mag-9 na ng gabi, ay bigla na lang humuni ang aswang. At naagaw talagang aming atensyon doon. Kahit nga sila tatay noon ay natigilan din. Biglang tumahimik sa loob ng bahay namin. Maya-maya ay sumigaw yung kaibigan ng pinsang ko. At kanyang sinabihan yung aswang na kanyang kunin yung asin pagkat naiwan daw nito. Alam naman naming lahat na kontra sa mga aswang ang asin. At yung mga ganong uri ng pangungusap ay insulto talaga iyon sa kanila at lubha nilang ikinagagalit. Kung kaya nagkatinginan kami mag-anak sa inasal na iyon ng kaibigan ng pinsan namin. Nabigla kaming lahat sa kanya. Dahil kapag ganong may dumara na aswang doon sa may amin, ay tumatahimik lamang kami at hinahayaan lang namin sila na dumaan. Ang katwiran kasi lagi ng mga magulang namin, basta wag lang kaming gambalain, ay ayos lang sa amin at hindi rin namin sila pakikialaman. At hindi pa doon nakontento yung kaibigan ng pinsang ko. Tinanggal nito yung kanyang itak mula sa pagkakatali sa kanyang bewang. Pagkatapos ay hinugot niyang itak sa lalagyan nito at ikiniskis sa pinakabibig ng lalagyanan. Kung kaya lumikha iyon ng nakakangilong tunog. At matapos iyon ay napansin naming lalong lumakas ang huni ng aswang. Ramdam namin sa lakas ng paghuni noon na ito ay nagalit. Di naman namin magawang sawayin yung kaibigan ng pinsan namin dahil sa ito nga ay bisita. Kung kaya nahiya din naman sila tatay na ito ay pigilan. Medyo may tama na rin kasi ito dahil sa nainom. At nang nagpatuloy pa yung paghuni ng aswang, ay sumigaw muli yung kaibigan ng pinsang ko at kanyang hinamon yung aswang na magpakita. Maglaban daw sila ng harapan. At bigla itong tumayo para lumabas. Ngunit pinigilan na ito ng pinsan namin. Inawat niya ito at pinakalma. Isinubsob nito ang kanyang ulo doon sa may mesa. At maya-maya pa ay namalaya na lang namin na ito ay nakatulog na rin. Humingi naman ang pinsan ko ng paumanin sa amin. Ikinuwento niyang kamakailan lang daw kasi ay tinambangan nito ng aswang at tinabol. Kung kaya, gano'n na lamang umano ang galit nito. Ipinagpatuloy nila tatay yung pag-inom hanggang sa maubos na rin nila yung natira. Kung kaya nagpahinga na rin kaming lahat. Hindi na rin namin naririnig pa yung huni ng aswang ng mga sandaling iyon. Kinaumagahan ay nagising na lang ako dahil sa mga ingay. Pupungas-pungas pa ako nang bumangon at nakita akong nag-uusap sila. Maya-maya ay napatingin ako sa itaas dahil pinag-uusapan nila ang tungkol doon. At nanlaki talaga ang mga mata ko dahil sa pagkabigla nang makita kong wala na ang isang bahagi noon. Kung kaya, tagusan na ang liwanag ng araw doon sa may aming kusina. At nang umuwi na ang pinsan namin kasama ang kaibigan niya, ay bigla itong sumigaw nung nasa may bandang itaas na sila. At sinabing nakita nila doon
yung nawawalang bubong ng bahay namin. Kaya malakas yung hinala naming aswang ang may gawa noon. Pagkat wala din namang malakas na hangin nung nagdaang gabi para matuklap at liparin yung aming bubong. At kahit yari lang ito sa daon ng nyog at kugon, ay matibay naman ang pagkakagawa noon na hindi kayang liparin basta-basta ng hangin. Kaya kumbinsido ang buong mag-anak namin na yung aswang nung gabi ang siyang sumira ng aming bubong. Pero nagtaka ang mga magulang ko kung bakit wala namang napahamak sa amin. Dahil kung totoong nagalit yung aswang, sana ay ginawan kami nito ng masama. Pero kalaunan ay doon namin nalaman na hindi pala kami talaga ang pinuntirya ng aswang. Kaya walang napahamak sa amin, kundi yung kaibigan ng pinsang ko. Hinawaan ito at kalaunan nang hindi niya kayanin iyon ay kanyang ikinamatay. Kaya bilin sa amin ng aming mga magulang, wag na wag naming bibiruin ang mga aswang. Matuto umano kaming rumispeto. Sadya ngang may mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin lubos na inaasahan na ating mararanasan. Nagsimula siyang makasaksi ng mga hindi karaniwang pangyayari nung siya ay tumuntong ng 9 anyos. Mayroon sila noong kapilya na nakatayo sa lupa ng kanilang tiyuhin sa bukid. Doon nila isinasagawa ang kanilang mga paglilingkod. Payak lamang ang nasabing kapilya na pinagtulong-tulungan na gawin at itayo ng mga nananambahan doon. Sa bundok talaga ang kanilang tirahan, na kilo-kilometro ang layo mula sa bayan at kahit maging sa pinaka-highway. Minsan habang nasa loob sila ng kapilya ay may napansin siya. Tila napakaraming tao na nasa loob. Noon lamang niya nakitang ganong karami ang mga tao doon. Kaya hindi niya maiwasang tumingin sa kanila. Nagmasid pa siya dahil sa sobrang pagtataka. Ang dami niyang nakita na mga hindi pamilyar na muka. Halos lahat kasi na taga roon ay nakikilala niya. Napatingin siya sa may koro. Halos nagsisiksikan din ang mga miyembro ng choir. Marami sila kaysa sa karaniwan nilang bilang. Ang pagtataka niya ay unti-unti nang napapalitan ng takot. Makinis at mapuputi ang mga ito na agad mong mahalata ang kanilang kaibahan sa kanila na mga taga-bukid at laki sa hirap ng buhay. Ang isa pang ipinagtataka niya ay tila ba parang siya lang ang nakakapuna noon. Iginala niya ang kanyang paningin at nakita niyang mga nakatungo ang karamihan sa kanila na nananalangin. Kaya ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata at nag-alay na rin ng sarili niyang panalangin. Nang naglalabasa na, ay pumunta siya sa gawing gilid at pinagmasdan ang lahat ng mga lumalabas. Nakagawian na kasi nila na hindi muna umuuwi kaagad at nagkukwentuhan na muna. Dahil sa iyon lang ang pagkakataon na nagkakasama-sama sila. Tinitingnan ni Maricel mabuti ang bawat lumalabas. Hindi niya nakitang lumabas yung mga taong noon lamang niya nakita. Tanging yung mga datihan na at tagaroon sa kanila na mga nagsiupo at nagkwentuhan nang ilabot siya. Ngunit hindi pa iyon ang huling pagkakataon na nakaranas siya ng mga ganong uri ng pangyayari. Nang minsang pauwi sila mula sa paaralan ng kanyang mga pinsan, ay bigla na lamang sila nakakita ng isang kabaong na nakabalagbag
at nakaharang ito sa kanilang daraanan. Napaatras sila at hindi na nagtuloy. Nagtaka sila kung bakit naman nagkaroon ng ataol doon. Dahil sa padilim na noon, kung kaya naisipan nila na pumunta na muna sa isa nilang kamag-anak na nasa malapit doon. Bali, tiyuhin nila iyon. Ikinuwento nila ang kanilang nakita at nakiusap kung maaari sila nitong samahan. Pagdating nila sa mismong lugar kung saan nila nakita ang kabaong na nakabalagbag, ay wala na ito roon. Nung ikasal naman ang kanilang pinsan na lalaki, natatandaan niya na siya ay 14 anyos na noon. Sabi ni Maricel ay obligado sila na sila ang pumunta doon sa lugar ng babae na mapapangasawa ng kanilang pinsan. Dahil sila yung tinatawag na tiglalaki. Ang kasalan kasi sa kanila ay nakabatay pa sa sinaunang tradisyon. Maganda at mabait ang mapapangasawa ng kanyang pinsan na si Lorraine. Bago ang mismong araw ng kasal, ay magkakaroon ng kasiyahan. May sayawan at kainan. Marami ang pumupunta, lalo na ang mga kabinataan at kadalagaan. Maging ang mga may tindahan sa kanilang bahay ay nagpupunta rin upang magtinda doon ng inumin at sigarilyo. Nakakatuwang isipin na kahit ganun lamang kasimple ang kanilang pamumuhay, ay nagagawa din nilang makapagsaya. At kahanga-hanga na kahit pangaparting bukid at bundok talaga ang lugar, ay mayroon silang sound system. Isinasakay sa karosa ang naglalaki ang mga baffles at speaker, habang ang ibang kasangkapan naman ay pinagtsatsaga ang buhatin at takutin ng mga tao. Nung gabi ng kasiyahan, tulad ng inaasahan, pagsapit ng mga alas 7 ay nag-uumpisa ng magdatingan ang mga makikipagsayawan. Ito ay free for all, ika nga. Kaya, kung saan saang lugar nagmumula ang mga tao. At dahil sa may pakpak ang balita, kung kaya madaling kumalat sa tuwing mayroong ikakasal. Sila naman ng kanyang mga pinsan, bilang bahagi ng mga tiglalaki na tinatawag, ay tumutulong din sa paghanda. Pero, mas marami silang panahon na makipagsayawan at makipagkasiyahan. Mayroon silang lugar na nakatalaga para sa kanila. Bago pinasimulan ng sayawan, ay may maikling presentasyon. At matapos iyon, ay sayawan na. Kahit saang sulok mo ibaling ang iyong paningin, ay makikita mong may mga umpukan ng mga kabataan. Ang totoo, hindi lang mga binata at dalaga makikita mong nag-uumpukan, na nag-iinuman at nagpakasiyahan. Napakasaya ng mga ganong pagkakataon. Panay ang punta sa kanila ng mapapangasawa ng pinsan niya. Mabait ito at inaasikaso silang talaga. Minsan pa lang niya itong nakita pero malapit na kaagad ang loob niya dito dahil sa mabuti itong tao. Ngunit hindi natapos ang gabing iyon na puro lang kasiyahan dahil noong nagsimula na sila Maricel na makipagsayawan, ay may napansin siyang isang babae sa di kalayuan na nakamasid sa kanila. Naroon ito sa gilid ng isang puno sa may bahagi na hindi masyadong maliwanag. Noong una ay hindi niya pansin iyon. Ngunit sa tuwing magagawi doon ang kanyang paningin, ay nakakaramdam siya ng pagkailang. Dahil sa halos hindi na nito inaalis ang pagkakatitig sa kanila, lalong-lalo na sa kanya, na nung huli ay nakita niyang matalim na ang pagkakatitig nito, na naisip pa nga niya kung ano kaya ang dahilan bakit ganun ito makatingin. Makilang ulit niya inisip kung saan niya nakita ang babae na sa tansya niya ay mahigit 40 na ang edad nito.
Inisip niya kasi na baka nasagi niya ito nang di sinasadya, na siya nitong ikinagalit. Dahil sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, ay hindi talaga maikakaila na galit ito. Ngunit kahit pigain niya ang kanyang isipan, ay wala siyang matandaan. Nang bumalik sila ng kanyang mga pinsan sa kanilang pwestong kinauupuan, ay pasimple niyang itinuro iyon. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ng kanyang pinsan na wala namang babae na nakatayo doon. Kung kaya mabilis siyang napalingon at wala na nga doon ang babae. Biniro siya ng kanyang pinsan at sinabing ang bilis naman daw niyang tamaan ng kanilang iniinom. Ginantihan naman niya ng ngiti ang pagbibiro ng pinsan niyang iyon, pero sa loob niya ay nakakaramdam na siya ng matinding kaba. Nang magkayaan silang uli na magpipinsan para sumayaw, ay nakita niyang muli ang babae na nakatayo at malapit ito sa pwesto nila. Naroon ito sa gilid ng kanilang mesa at nakatingin na naman sa kanya ng hindi maganda. Dahil sa hindi na niya nagugustuhan ang ginagawang pagtitig sa kanya ng babae, kung kaya tinalikuran na lamang niya ito at umiba siya ng pwesto. Nang pasimple niyang sulyapan iyon, ay wala na doon ang babae, kung kaya nakahinga na siya ng maluwag. Nang mga mag-aalas 3 na ng madaling araw, ay nagpahinga na sila matapos nilang maubos ang kanilang iniinom at pulutan, dahil kasama sila ng isa pa niyang pinsan na mag-aabay. Makaraan ang 1 oras ay naghanda na sila. Doon na sila magbibihis sa simbahan pagdating sa bayan. Nang mga pasado alas 5 na, ay nauna na silang bumaba at pumwesto sa pampasaherong jeep na inarkila para maghatid sa kanila sa simbahan. Bali 2 sasakyan lahat sila. Nang mag-umpisa na ang kasal, ay halos himatayin si Maricel sa nakakakilabot na tagpong iyon na nasaksiyan niya sa loob ng simbahan. Habang naglalakad kasi ang mapapangasawa ng kanyang pinsan, ay nakita niyang puno ng dugo ang trahe de boda nito. Maging ang belo ay may tilamsik ng dugo. Nakita rin niya ang ilang mga nakaupo sa kapulungan na mga nakasuot ng sinaunang damit at pawang mga duguan rin. Naramdaman niyang nanginig ang kanyang katawan, gayon din ang kanyang mga tuhod. Iniyuko niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Unti-unti na siyang nanghihina, pero pinaglalabanan lang niya. Nang maramdaman niyang nakalampas na ito sa kanila at nasa harapan na ng pari, ay nag-angat siya ng kanyang ulo at napasulyap siya doon. Ngunit mabilis niyang iniyuko muli. Nang ang abito naman ng pari ang makita niyang puno ng dugo at wala itong ulo, naramdaman niyang nangapal ang kanyang mukha at namanid ang buo niyang katawan at tuluyan na nga siyang bumagsak. Ang huling natatandaan niya ay nakita niyang naglalapitan ang mga taong tutulong sa kanya. Nang magkamalay siya, ay naroon na sa bahay kung saan naroon ang handaan at katabi niya ang isang pinsan na hindi kasama sa kasal. Sinabi nito sa kanya na una na siyang inihatid ng isang jeep kasama ang nanay at tiyahin niya. Ang bigat ng kanyang ulo na para itong mabibiyak sa sobrang sakit at mapakla ang kanyang panlasa. Maya-maya ay nagkaingay sa labas at nakarinig sila ng mga hiyawan na nasundan pa iyon ng malalakas na pag-iyak. Naaksidente daw ang isang jeep at nasa ospital ang mga sakay nito na nilalapatan ng lunas. Marami sa kanila
ang kritikal. Kasama na ang pinsan niyang ikinasal at yung abay. Ngunit sa kasamaang palad ay patay na ang asawa ng pinsan niya at pari nang dumating sa ospital. Naramdaman na lamang niyang tumulo ang kanyang luha. Agad na nagbalik kasi sa kanyang alaala ang pag-aasikaso nito sa kanila noong nagdaang gabi. Kitang-kita niyang malinaw ang mga ngiti nito sa labi habang tinatanong at kinakamusta sila kung okay lang ba raw sila. At nagbiro pa nga ito na kung mayroon pa ba silang pulutan. Buhay na buhay sa kanyang isipan ang mga tagpong iyon na ilang oras pa lamang ang nakakaraan. Ngunit ngayon ay wala na pala ito. Nang biglang matawag ang pansin niya at mabilis na napatingin sa bintana. At hindi nga siya nagkamali sa pag-aakala niyang may nakatingin sa kanya mula roon. Dahil sa nakatayo nga doon at nakatitig na naman sa kanya ng masama ang babae. At bigla siyang napahawak sa kanyang sikmura at napayuko. Hindi na niya napigilan at sumambulat ang kanyang suka sa sahig. Hiyang-hiya siya. Mabilis siyang inalalayan ng pinsan at tinawag ang kanyang ina. Ang masayang kasalan ngayon ay napalitan ng iba yung lungkot at paghihinagpis para sa mga naulila at nababalot pa ng misteryo at kababalagan. Mabilis nilang inasikaso si Maricel. Nilinis ang suka at inihigang muli sa papag. Isang matanda ang pumasok sa silid. Tiyuhin ito ni Lorraine. Sinabi nito sa nanay ni Maricel na masama ang kanyang lagay. Sinita naman ang matanda ng isang pang kaanak nito. Sinigawan at pinapalabas. Hindi kasi iyon pinapansin doon sa kanila dahil sa pinaniniwalaang may diferensya ito sa kanyang pag-iisip. Habang inihilang palabas ng silid, ay paulit-ulit nitong sinabi na, "Aswang, kita ko aswang. Butang ulod, kaglaway." Na ang ibig nitong sabihin ay nakita daw niya ang aswang na nilagyan ng uod at laway. Kung ano ang nilagyan nito ay hindi na nabanggit dahil sa tinakpan na ng kaanak nito ang bibig at sinabihang tumahimik upang maiwasan ang paglikha ng komosyon at iskandalo. Dahil naman sa kuryosidad ng pinsan ni Maricel ay lumabas din ito at sinundan ang matandang lalaki. Mukha ngang kulang ito sa pag-iisip, ngunit mabait naman. Tinabihan niya ito sa upuan at tinanong. Marami itong sinabi sa kanya. Nalaman din niya kung bakit ito nagkaganon dahil sa kagagawan din ng aswang na kanya umanong ibinisto. At kaya pala ito pinaniniwala ang baliw ng marami na taga sa kanila ay dahil sa mga ikinukwento nito na hindi pangkaraniwan. Dahil sa may kakayahan pala itong makakita nang hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Bago niya iwan ito ay may iniabot sa kanya. Pangil iyon. Pero di niya alam kung pangil ng ano. Sabi ng matanda ay sa buaya daw iyon galing. Na ipinagtaka naman niya dahil sa wala namang buhaya sa kanilang probinsya. Na nakuha daw iyon ng matanda sa isang batis malapit sa kanila na gumugulong sa ilalim ng tubig ng mababaw na batis. Ngunit pasalungat umano sa agos. Sinabi nito sa kanya na itapat daw niya iyon sa sikmura ni Maricel at idiin. Bumalik siya sa silid at nakita niyang hindi pa rin bumubuti ang lagay ng kanyang pinsan. Mabilis niyang inilagay ang binigay ng matanda sa sikmura ni Maricel at kanyang idiniin iyon. Nakapasigaw ng malakas si Maricel at kasunod noon ay sumuka na muli ito.
Nagsuka ito ng paulit-ulit hanggang sa mapansin nilang unti-unti na bumabalik sa dati ang aura at kulay nito. At nang huminto ay maayos na ang pakiramdam nito. Hindi alam ni Maricel kung ano ang dahilan kung bakit niya naranasan ang lahat ng iyon. Pero isa ang kanyang natitiyak, na sa buhay natin ay may mga mararanasan talaga tayo na hindi pangkaraniwan. At ito ay sa panahong hindi pa natin inaasahan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay personal ko po itong karanasan. Nung ako po ay 11 anyos pa lamang. Kasama ko po noon ang pamilya ko. Bali magkakasama kami noong umuwi ng papa, mama ko at bunso kong kapatid. Kasama din namin noon yung kumpare ng papa ko, pati na rin ang kanyang asawa. Bali nagkasakit po kasi si Ninong noon at halos maubos na lahat ng ipon at mga naipundar nila dahil sa mabigat niyang karamdaman. Kung saan-saan na siya ipinagamot pero wala pa rin naging magandang resulta. Nagpalipat-lipat na sila sa mga mamahaling ospital pero sa halip na bumuti ang lagay niya ay lalo pang lumuba. Hanggang sa banggitin ni Papa sa asawa ni Ninong na baka naman hindi talaga kayang lunasan ng mga talupasang doktor ang karamdaman ni Ninong Benson. Na ang ibig sabihin ni Papa ay baka may taong gumagawa noon na baka ito ay kinukulam. At sinabi rin ni Papa na may pinsan siyang mahusay na manggagamot. Yun nga lang, ay kailangan pa nila itong sadyain mismo dun sa kanilang probinsya. Kaya binanggit ni Papa kay Ninang Ivy na baka gusto nilang sumama dahil may plano kami noong umuwi pagkat piyesta kanila Papa at nais niyang magbakasyon at daling kami. Matagal na rin kasi siyang hindi nakauwi sa kanila at hindi pa namin nakikilala ang mga kamag-anak namin sa site ni Papa. Madalas kasi ay doon lang kami kanila mama nagpupunta pagkat di hamak na mas malapit ang sa kanila. Batangas lang. Kanila Papa kasi ay tawid dagat. Nang banggitin nga ni Papa kay Ninang Ivy kung ano ang kanyang kutob at yung tungkol sa plano namin pagbabakasyon, ay hindi na ito nagdalawang isip pa at agad na kinausap ang kanyang asawa tungkol doon. At dahil sa nauubusan na rin sila ng mga paraan kung kaya wala na rin silang magagawa pa kundi ang sumama sa amin at subukan. Kaya bali dalawa talaga ang pinakadahilan ng aming pag-uwi kanila Papa. At dahil sa iyon, yung unang pagkakataon na makakapunta kami kanila Papa, kung kaya naman, excited talaga kami ng kapatid ko, maging si Mama. At yun din ang unang pagkakataon na makakasakay ako ng barko. Pero sa totoo lang, nung nasa barko na kami, ay nahilo ako at nagsuka pa. Kaya hindi ko na-enjoy yung tagpong iyon. Di tulad ng nakababata kong kapatid. Lagi siyang kasama nila Papa na nagpaakyat panahog sa barko. At iyon din ang unang beses na nakaranas ako ng mahabang biyahe. Ngunit nasiya naman ako sa mga tanawing aking nakita. Para nga akong ignorante. Dahil sa noon pa nga lang ako nakakita ng ganong kagagandang tanawin at napakarami ding mga hayop. Nang dumating kami
sa bahay nila Lola ay naroon na ang halos lahat ng mga kamag-anak nila at masaya kaming sinalubong. Tuwang-tuwa silang lahat na makita kami. Pinaghandaan talaga nila yung aming pagdating. Nagkatay pa nga sila noon ng baboy at kambing. Ang daming kakanin at iba't ibang mga putahe. Kaya ang saya talaga sa pakiramdam. Ang iba nga sa mga kamag-anak nila Papa ay doon pa natulog. Pagkat parang ayaw nilang maghiwa-hiwalay kami. At parang hindi rin matapos-tapos yung kanilang mga pagkukwentuhan. Habang paminsan-minsan naman ay napapasulyap ako kay Ninong Benson at Ninang Ivy. Pagkat naawa talaga ako sa kanila. Pero hindi naman sila pinabayaan nila Papa, maging ng mga kamag-anak niya. Asikasong-asikaso talaga silang mabuti. Pero aaminin kong iba sa aking inaasahan yung bahay nila Lola. Dahil walang sinabi si Papa na napakapayak lang pala talaga ng pamumuhay nila doon. Ang nasa isip ko kasi ay tulad sa mga pelikula na bahay bakasyunan na talaga namang naglalakihan. Kasi masasabi kong okay naman ang pamumuhay namin sa Maynila dahil na rin sa magandang trabaho ni Papa at mataas na posisyon. Kaya akala ko ay ganun din sa kanila. Ang buong akala ko ay mayaman ang kanila. Naroon din nga pala ang pinsan ni Papa na isa palang bantog na manggagamot sa kanilang lugar. Kwento ni Papa, kapabata niya ang pinsan at sila ang lagi noong magkasama naglalaro. Sabi pa ni Papa, marami na umanong karanasan ang pinsan niya at marami na rin itong natulungan at mga napagaling. Sa isang pagkakataon ay nakita kong nagawa ni Papa na makausap ito ng sarilinan at sinabi na kagad sa kanya ang isang pakay namin kung bakit kami nagpakasyon. Maikli lang ang kanilang naging pag-uusap dahil sinabihan siya nito na pumunta na lang sa kanyang bahay kinabukasan at doon na lang nila pag-usapan ang lahat. Na naisip naman ni Papa na tama ang pinsan niya dahil hindi iyon ang angkop na pagkakataon. Dahil na rin nga sa nagkakasiyahan kami at biyadong mag-iibang bigla ang aming mga pakiramdam na siguradong maapektuhan yung aming kasiyahan. Kaya nang sumunod na araw ay maagang naganda sila Papa at Mama. Ganon din sila Ninong at Ninang. At matapos makapag-agahan, nagpahinga lang silang sandali at umalis na. Hindi na nila kami isinama pa ng kapatid ko na iniwan kami doon kasama ng aming mga pinsan na doon natulog. Tanghali na ay wala pa rin sila. Kahit yung bunso kong kapatid ay panay ang tanong ng oras at tila ba inip na inip ito. Hindi pa nga ito sumali sa aming mga laro pagkat hinihintay niya talagang dumating ang mga magulang namin. Makamama kasi ito. Halos ayaw nitong mawalay sa tabi ng nanay ko. Nung araw nga na yon ay gusto talaga nitong sumama at nagpipilit. Pero pinangakuan na lang siya na dadala ng pasalubong pag-uwi ng mga magulang namin. Kung kaya, pumayag na rin siyang maiwan ng uli. Hanggang sa patakip silim na ay hindi pa rin sila dumating. Kaya kahit ako ay nag-alala na rin. Maaga kaming pinakain ni Lola noon ng hapunan. Kasama at kasabay pa rin namin yung aming mga pinsan na nagdesisyong doon pa rin matulog. Dahil baka sa kinabukasan pa makauwi
ang mga magulang namin at sila Ninong. Sabi kasi ni Lola, baka inumpisa na raw yung gamutan. Pagkatapos naming kumain, nakita ko inihahanda na ni Lola yung silid na aming tutulugan. Naglatag na siya ng banig, kung kaya nagtaka naman ako. Ganun pala doon. Maaga pala talagang natutulog yung mga tao. Nung nagdaang gabi, kaya lang alanganin nagsitulog ay dahil may okasyon. Kaya nang makatapos na si Lola, ay sinabihan na niya kaming pumasok na at mahiga. Sumunod naman kaming lahat. At nang makahiga na kaming lahat, ay agad nang hinipa ni Lola yung apoy doon sa may lampara. Kaya nagtaka ako kung bakit. Di pa naman ako sanay na matulog nang walang ilaw. Bali 6 kaming lahat noon na magpipinsan. Nang nakahiga na kami, biglang nagsalita yung isa na aming pinsan. Bali siyang pinakamatanda sa aming grupo. Ito ay si Ido kung kanilang tawagin. Bungad niya, wala raw batang lumalabas kapag gabi doon sa kanilang probinsya. Maaga ring natutulog ang mga tao at hindi na umaalis pa ng kani-kanilang mga bahay dahil may mga aswang na gumagala. Dahil sa sinabi niyang iyon ay natuon talaga ang atensyon ko sa kanya at napabaling pa nga kung saan siya nakahiga. Tinanong ko siya kung totoo ba talaga ang mga aswang, kasi wala namang ikinukwento sa amin si Papa. Kaya kung may nalalaman man ako tungkol sa aswang noong mga panahong iyon, ay yung sa napanood ko lamang sa mga palabas. Sagot naman ng pinsan ko, totoo sila. Katunayan, maraming umanong aswang doon sa kanilang probinsya at binubo ang mga ito ng angkan-angkan, na yung iba ay namumuhay na kasama ng mga karaniwang tao, nagtatrabaho, kumakain at umiinom na tulad din sa mga tao, nakikipagsaya at nakikisalamuha. Pero mayroon din umanong mga naninirahan sa mga liblib na lugar at kagubatan na sadyang umiiwas na makipamuhay kasama ng mga karaniwang tao at pilit na nagtatago sa paningin ng mga mamamayan, taga-nayon man o taga-bayan. Dahil sa mga sinabi niyang iyon, kung kaya nakaramdam talaga ako ng takot. Bumaling ako pabalik sa aking kapatid. Pero nakita kong mahimbing na pala itong natutulog. Isang pinsan ko naman ang biglang nagsalita at inawat yung pinsan namin nagkukwento. Sabi pa niya, hindi raw siya dapat nagsasalita ng mga ganong bagay sa akin. Pero hindi maawat yung pinsan namin. At sinabi pang dapat lang umano na aking malaman yung mga ganong bagay, lalo na raw at naroon ako sa kanilang probinsya. Maya-maya, bigla na lang umalulong yung alagang aso nila Lola. Napalingon talaga akong bigla dahil doon. Kinilabutan ako dahil naalala ko yung isang kapitbahay naming matanda sa Maynila na nagsabing hindi raw mabuti ang hatid ng isang asong umaalulong. Hindi nagtagal ay may biglang bumagsak sa may bubungan ng bahay ni Lola. Sa mahinang tinig ay nagsalitang muli si Ido at sinabing may aswang sa bubong. Natakot akong bigla dahil sa kanyang sinabi na kahit hindi ko pa man nakikita yung sinasabi niyang aswang, ay talaga namang abot-abot na ang aking kaba. Muli siyang sinaway ng isa naming pinsan
at sinabihang tumahimik. Kanya ring hinawakan yung aking kamay at sinabing huwag raw akong mag-alala dahil hindi raw nila kami pababayaan ng kapatid ko. Dagdag pa niya, hindi rin naman basta-basta nakakapasok ang aswang sa bahay ng may bahay, lalo na't may alam yung may-ari ng bahay kung paano sila kokontrahin. Medyo nakaramdam naman ako ng kaunting tuwa dahil sa sinabing iyon ni Lisa, at naramdaman ko yung pagmamalasakit at pag-aalala niya sa amin ng kapatid ko. Pero natatandaan ko ring halos italakbong ko na talaga yung kumot sa buong katawan ko noong mga oras na iyon dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. Hanggang sa may isa pang parang bumagsak dun sa bubungan nila Lola, at pagkatapos noon ay dahan-dahan nang may kumaluskos. At di nagtagal ay kitang-kita namin ng mga pinsang kong gising pa na may biglang pumula doon sa may bubungan. At talagang pasigaw na sana ako noon dahil alam ko sa aking sarili na yun ang marahil yung sinasabi nilang aswang. Pero bago pa ako tuluyang makasigaw ay narinig na namin ang napakalakas na boses ni Lola. Rinig na rinig namin ang napakalakas niyang tinig na kung sa wikang Tagalog pa ay ano raw ang naisipan ng mga aswang, at bahay pa raw niya ang napagdiskitan ng mga itong bisitahin. Galit na galit si Lola. Halatang halata iyon sa tinig niya. Dagdag pa niya, dahil pa raw sa kanyang mga apo kung kaya sila nagpunta. Pues, nagkamali raw sila ng bahay na pinunterya. Pagpapatuloy pa nito. At hindi raw niya tinatanggap sa kanyang pamamahay ang kanilang mga uri. Kung kaya, maaari na raw silang umalis bago pa magbago ang kanyang isip at may masama pang mangyari sa kanila. At matapos sabihin ni Lola ang mga pangungusap na iyon, ay bigla na lang naglaho yung pumulang bagay na iyon dun sa may atip. Napalagay naming lahat ay iyon na yung mata ng aswang. At makaraan ang ilang sandali ay narinig na naming kumahul muli yung alagang aso ni Lola na katulad niya ay galit na galit din. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi na talaga ako nakatulog pa. Kahit pa nga pinuntahan kami ni Lola sa aming silid at pinayapa kami isa-isa ng mga gising pa. Nagkwentuhan na lang kami ng mga pinsang kong ayaw na rin matulog. Noong gabing iyon ay hindi talaga nakauwi ang mga magulang namin. Wala kaming alam kung ano ang nangyari at kung bakit sila hindi nakauwi. Pero sinabi naman sa amin ni Lola na huwag kaming masyado mag-alala dahil mahusay namang gagamot ang tsuhin namin at hindi niya raw sila pababayaan, na hindi ito papayag na may mangyaring masama sa mga magulang namin, pati na rin kanila ninong. Habang nagkukwentuhan kami ay mahina akong napapabuntong hininga pagkat parang napakahaba ng gabi ng mga sandaling iyon. Kahit pa kasi anong sabihin nila, hindi may aalis sa isang anak na katulad ko na hindi mag-alala para sa kanyang mga magulang. Lalo pa nga at nalalaman ko maraming aswang doon sa kanilang probinsya. Pero wala akong magawa kundi ang matyagang maghintay hanggang mag-umaga. Pero alas 8 na ay wala pa rin ang mga magulang namin at sila Ninong Benson. Kaya nagdesisyon na noon ang lola namin na kanyang pupuntahan ang isang anak upang pasunurin dun sa bahay ng pinsan ni Papa na manggagamot.
Pero nang naghahanda na siya para umalis, ay siya namang dating nila. Kaya bigla talaga kami napatigil sa aming paglalaro at masaya silang sinalubong. At napansin pa agad na nagagawa ng makalakad na mag-isa ni Ninong Benson. Pero hindi pa rin talaga katulad ng dati. Ngunit natuwa naman ako dahil indikasyon iyon na mayroong magandang nangyari. Masaya ako pagkat nakita ko na ang mga magulang namin at ligtas silang lahat na nakauwi. Di pa man nakakapasok sila mama at papa sa bahay, ay panay naman na ang pagtatanong at pagpuusisa ni Lola sa kanila. Sunod-sunod ang kanyang tanong na hindi pa nga nasasagot ang una ay may kasunod na kagad. Kaya ang siste, kahit isa sa mga tanong niya ay walang nasagot sila papa. At sinabi na doon na lang sa loob ng bahay pag-usapan. Pagkaupo nila ay kinuwento na kaagad nila papa kung ano ang nangyari. Tama nga ang hinala ni Lola na inumpisa na kaagad yung gamutan. Pero kailangan pa nilang bumalik pagkat hindi pa tapos. Medyo mabigat din pala yung mangkukulam na nautusang kumulam kay Ninong. Pagkukwento pa nga ni Mama, nakasaksihan nila kung paano naglaban ang pinsan ni Papa at yung magkagaway. Nakakakilabot umano ang bawat tatlo. At nulan daw siya nakakita ng ganon sa personal sa buong buhay niya. Kung kaya, naniniwala na rin siya. Ilang beses pa nga raw sumuka ng mga buhok ang Ninong Benson namin. Mga buhok na akala mo'y tinipon talaga. Na para bang mga buhok na nalagas at naipon sa septic tank. Nakakita na kasi ako noon minsan nang magpasipsip ang kapitbahay namin sa Manila. Napakarami noon na hindi mo talaga lubos maisip na sa haba pala ng panahon ay ganun na karaming buhok ang naiipon sa ating mga puso negro. At base sa paglalarawan ni Mama ay ganun karaming buhok ang lumabas at iniluwa ni Ninong. Pangakala nga nila ay hindi na yun matatapos pagkat parang wala talagang katapusan. Na nakapagtataka nga raw kung paano iyon nagkasyang lahat sa katawan ni Ninong. At hindi pa umano doon natapos ang lahat ng magpapalagang kanilang nasaksihan. Dahil hindi lamang pala buhok ang inilagay ng mangkukulam sa katawan ni Ninong Benson. May mga alaga din itong insekto na ipinasok doon. Kaya pinaghalong barang at kulam umano ang ginawa sa Ninong namin. Kaya pala napakarami ng kanyang sugat sa buong katawan. Pero dahil sa husay ng pinsan ni Papa, ay isa-isa umano yung lumabas. At nang bumagsak sa lupa, ay mga nagkikisay bago tuluyang mga nangmatay. Halos hindi na nga raw makatingin si Mama, kung kaya lumabas na siya. Pagkat nagtayuan ng lahat ang mga balahibo niya sa katawan dahil sa tindi ng sindak na kanyang naharamdaman. Pakiramdam pang-araw niya ay nangapal talaga ang kanyang ulo at parang namanig dahil sa tindi ng takot. Na kaya lang naman daw siya naglakas loob talagang sumama ay para makita niya mismo at mapatunayan kung totoo nga ba ang mga tinatawag na kulam at barak. Na nung huli ay hindi rin talaga niya kinaya. Sabi ni Papa, sa kinabukasan ay babalik din sila doon sa bahay ng kanyang pinsan. Kaya bigla akong nagsalita at sinabi kong gusto kong sumama. Dahil tila nainganyo talaga ako sa aking mga narinig.
At nais ko ring makakita ng ganon para may maikwento ako sa aking mga kaibigan pagbalik ko sa Maynila. Pero mariin ang pagkakasabi ni Mama at Papa na hindi. Kaya sa pagpupumilit ko ay ginawa kong dahilan yung aswang na bumisita sa amin noong nagdaang gabi. Nagulat ang mga magulang ko, pati na rin sila Ninang Ivy. Pero gulat na hindi nag-aalinlangan, pagkat ano pa ba ang hindi nila dapat paniwalaan. Kayong sila mismo ang saksi sa kababalagang dinaranas ni Ninong Benson noong mga panahong iyon. Nagulat sila pagkat hindi nila lubos maisip na may aswang nasusugod sa bahay ni Lola at magtatangka sa amin. Kaya nakita ko yung matinding pag-aalala sa mukha ng mga magulang ko. At iyon ang nakapagpabago sa isip nila para isama kami ng aking kapatid sa pagbalik nila sa bahay ng pinsan niya. Pagkat sigurado iisipin nila na mas ligtas kami doon. Samantalang yung mga pinsan naman namin ay inutusan nilang umuwi na sa kanila pagkat lubhang delikado. Dahil isasama rin daw nila Papa si Lola pagbalik doon sa pinsan niya. Kaya pagkatapos makapananghalian nung araw ding iyon ay umuwi na ang mga pinsan namin. Nakaramdam ako ng lungkot dahil parang napalapit na kagad sila sa amin ng kapatid ko. Lalong-lalo na yung pinsan kong si Lisa na talaga namang nagmamalasakit sa aming magkapatid, na nasabi kong maganda na ay mabait pa. Kaya nga parang nanghinayang ako noon at napatanong pa ako nung bakit nga ba naging pinsan ko pa siya. Kinagabihan noon, napansin ko hindi mapakali si Papa at Lola. Napakaraming bagay ang inalis nila sa mga dati nitong pinaglalagyan at inilipat ng pwesto. Naglagay din sila ng mga walis na nakabaliktad sa may tarangkahan. Nagsabit din sila ng mga bawang sa mga bintana at nilagyan pa ng kinayat na luya yung mga pasamano ng dingding at nagsaboy din ng asin sa palibot ng bahay. At may parang karit na uri ng kutsilyo pa nga akong nakita na isinabit ni Papa doon sa may pinto. At nakita ko may hawak siya na parang latigo na nung huli ay nalaman kong iyon pala yung tinatawag na buntot pagi. At nagtabi din siya sa higaan ng isang mahabang itak. Pero sabi sa akin ni Lola, hindi lahat ay maaaring gawin niyon. Tanging ang mga tao lamang na malalakas ang loob ang maaaring magtabi ng anumang uri ng patalim sa kanyang tulugan, pagkat maaari pa iyong gamitin ng masamang elemento para paslangin ang sariling kaanak. Kaya lumapit ako noon kay Mama at nagtanong. Sabi sa akin ni Mama, naghahanda lang raw sila Papa sakaling bumalik at bumisitang muli ang mga aswang. Ewan ko, pero biglang kumabog ng malakas yung dibdib ko. Maaga kami noong naghapunan, kaya siguro 7:00 pasado pa lang ay mga nasaigaan na kami. Tinabihan kami nila Mama at Papa habang sila Ninong naman ay nasa kabilang kwarto lang. Si Lola ay natulog sa mahabang upuan doon sa may sala. At napansin kong may bote ito ng langis na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi niya.
Nang mga bandang madaling araw ay nakaramdam ako ng ginaw. Kaya nang makapa ko yung kumot ay agad ko yung hinila at kinumutan ko ang aking sarili. Di ko alam kung ano na ang eksaktong oras ng mga sandaling iyon. Pero sigurado akong madaling araw na. Dahil nga nung unang gabi ko doon na hindi talaga kami natulog ay napakalamig sa madaling araw. Tandang-tanda ko iyon. Nang ipipikit ko ng muli ang aking mata ay bigla ko narinig ang malakas na boses ni Ninong Benson. Kung kaya napabangon bigla sila mama at papa. Pagtayo nila ay dumiretso agad sila sa kabilang kwarto kung saan naman naroon sila Ninang Ivy. Tumayo din ako at sumunod sa mga magulang ko. Pagsilip ko sa may pinto ay nakita kong naroon na rin si Lola. At nakita ko yung mukha ni Ninong na talagang takot na takot. At paulit-ulit na sinasabi, may aswang. Yun pala ay inorasyon na nito ng pinsan ni Papa. At panandali ang binigyan ang kakayang makakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng isang karaniwang tao. Na kahit natutulog pa siya ay makikita niyang malinaw sa kanyang isipan kung may mga kampo ng demonyo na nasa paligid o malapit sa kanya. At totoo nga, dahil habang nagsasalita si Ninong Benson ay kanya pang tinuturo kung saan naroon yung sinasabi niyang aswang. At ang nakakatakot pa ay hindi lamang ito nag-iisa, hindi rin dalawa, kundi tatlo. Tatlong aswang ang sumugod sa bahay ni Lola noong mga oras na iyon. Magkakasama silang lumabas ng silid nila Ninong at nagpunta sa may sala. Dinampot ni Lola yung bote niya na may langis at nakita naming kumukulo iyon. Indikasyon na mayroon nga talagang aswang. At kinumpirma mismo iyon ni Lola. Halos umawas pa nga yung langis doon sa bote na lalagyan nito. Biglang nagsalita si Papa na kanyang lalapasin ang mga aswang. Kaya bigla akong napatingin sa kanya. Nag-alala ako habang si Mama naman ay agad din itong pinigilan. Pero sinabihan siya ni Lola na hayaan si Papa pagkat alam naman nito yung kanyang ginagawa. Hawak ni Papa noon yung buntot pagi at itak sa kanan, habang yung latigo naman na iyon sa kanyang kaliwang kamay. Binuksan ni Papa ang pinto at agad na nagsalita. Inutusan niya ang mga aswang na magpakita at harapin siya. Nakatingin noon si Papa sa isang puno na nasa gawing kaliwa. Tanda kong may puno doon pagkat doon kami nagtatakbuhan at paikot-ikot kapag naglalaro ng mga pinsan namin. Lumabas si Papa at nakasunod sa kanya si Lola, habang kami naman ay naiwan doon sa may pintuan at nakamasid lang. Madilim ang paligid. Nang tanging nagbibigay lang ng liwanag doon ay yung lampara na naroon sa may sala. Kung kaya, maliit lamang na bahagi ang naaabot ng liwanag nito. Pero nagpatuloy pa rin si Papa. Humakbang siya papunta sa may bakuran at humarap mismo sa may puno. Kanyang iniladlad yung hawak niyang latigo. At kasunod noon ay bigla na lang narinig talaga namin yung paggalaw ng mga sanga at dahon ng puno. At mayroong lumipad mula roon na kung iisipin ay para talaga iyong napakalaking ibon, dahil na rin
sa malakas na pagpagaspas na nilikha nito. Inihampas ni Papa yung hawak niyang buntot bagi at nakakarindi ang tunog noon nang tumama iyon sa lupa. Bigla siya nagsalita at sinabing umalis na ang mga aswang. Hindi na raw niya tinamaan, pero sapat na raw iyon dahil ang mahalaga ay napalayas niya ang mga ito. Na si Lola pala ng mga sandaling iyon ay umuusal naman. Dahil naririnig ko yung mga sinasabi niya, kahit pa mahina niya iyong binibigkas. Pagkat napakatahimik ng buong paligid ng mga sandaling iyon. Noong mga oras na iyon, ay nahiwagaan talaga ako sa kanila. Naisip ko na may mga nalalaman pala talaga ang angka ni Papa pagdating sa mga ganong bagay. Para silang lahi ng mga mandirigma, yun nga lang ay sa ibang paraan. Pagkat kakaiba rin yung kanilang mga kalaban na hindi mga karaniwang tao. Nang nasa loob na kami ng bahay, ay naupo silang lahat doon sa may sala. At napansin ko parang wala na silang balak pang matulog. Kaya naupo rin ako sa tabi ni Mama. Pero di ko na malayan na nakatulog din ako. Nagising na lang ako, natirik na ang araw. Hinayaan lang nila ako doon na makatulog at hindi na ginising pa para lumipat. Maya-maya ay lumapit sa akin si Mama at sinabing buti naman raw at gising na ako. Dahil naghahanda na pala silang lahat. Kaya pinagmadali na rin niya ako. Nakita ko pa nga bihis ng kapatid ko. Pati si Lola ay nakaayos na. Pati na ang payo na kanyang dadalhin. May nakita ako ilang piraso ng mga manok na nakataling magkakasama ang kanilang mga paa. Nang mapansin ako ni Lola na nakatitig sa mga iyon, ay sinabi niyang dadalhin raw namin iyon upang sa ganon ay may masarap kaming maiulam. At ako raw ang inaasahan niyang magdadala sa mga iyon. Sa pagkabigla naman ay napatango na lang ako. Sa totoo lang kasi ay takot ako sa mga manok. May phobia ako. Dahil nung mas bata pa ako ay minsan na ako natuka ng alagang sasabunging manok ng kapitbahay namin. Bigla akong tinapik ni Lola sa balikat at sinabing wag daw ako mag-alala pagkat hindi naman nanunuka ang mga iyon. Napatingin akong bigla kay Lola at natulala dahil paano niyang nalaman yung laman ng isipan ko. Sabay nagsalita siyang uli at sinabing sige na raw at mag-ayos na ako ng aking sarili. Nang makatapos na ako ay agad din kaming umalis at sumama pa sa amin ang alagang aso ni Lola. Kung kaya natuwa ako. Bali nang sumunod na araw nga ay umalis po kami magkakasamang lahat ng mga magulang ko, aking kapatid, si Lola at sila Ninong Benson. Nang magising ako nung araw na iyon ay tirik na ang araw. Kung kaya nagmadali na rin ako. Nang nasa daan na kami at naglalakad ay napansin ko may kalayuan din pala yung bahay ng pinsan ni Papa. At ang isang bagay pa na hindi ko inaasahan ay medyo puro pakya at bulubuntukin yung aming nilalakaran. Pero talaga namang ahanga ka sa ganda ng mga tanawin doon. Pero sa kabila ng mga magagandang tanawin na iyon at lunti ang mga kagubatan, ay may natatago palang maitim na lihim ang mga ito. Para sa aming mga hindi taga roon, pagkat hindi naman iyon lihim sa mga taong doon na ipinanganak at nanirahan.
Nang dumating kami sa bahay ng pinsan ni Papa, ay ilang minuto na lang at eksaktong 12:00 na. Ganun kalayo yung aming nilakad. Kung kaya, gutom na kaming lahat. Buti na nga lang at may pagkain ang nakalaan para sa amin. Kung kaya nakakain din naman kami agad. Pinagandaan pala ng pinsan ni Papa ang aming pagdating. Pero habang kumakain kami noon, ay napansin kong abalang-abala ang pinsan niya. Labas-masok ito sa kanyang bahay. Kaya madalas ay naaagaw talaga nito ang aking atensyon. Nang mapansin naman ako ni Lola, ay kanya akong sinabihan na ituon ko na lang daw yung aking pansin sa pagkain at huwag ko raw intindihin ang chewing ko. Pero masama na ang kutob ko ng mga oras na iyon. Na nagtaka pa nga ako pagkatirik na tirik ang araw. Ang pagkakaintindi ko kasi noon, ang mga aswang ay sa gabi lang ay kakayang lumabas ng kanilang pamamahay para magganap ng kanilang mabibiktima, na para bang natutulad sila sa mga vampira na madalas kong napapanood noon sa mga pelikula. Pero hindi pala yun totoo. Nagkamali ako. At ang isa pang pinagtatakan ko, ang dapat sanang katakutan at alalahanin namin ay yung mangkukulam na siyang nagpapahirap kay Ninong Benson. Pero bakit mayroong aswang na umaali-aligid doon na noong mga oras na iyon ay nagpanggap at nagkatawang ibon pa? Dahil narinig ko iyon sa pag-uusap nila na magtanong si Papa sa kanyang pinsan kung ano raw iyon. Pagkat tila aligaga nga ito, na wala pala kaming kamalay-malay na iyon na palang hudyat na may magaganap na isang malagim na pangyayari na kahit isa man sa amin ay walang kaalam-alam na may nagbabadya ng palampangani sa aming mga buhay. Nung huli ay isinarang mabuti ng pinsan ni tatay ang pinto at mga bintana ng kanyang bahay. Pati ang kanyang mga anak ay wala na rin itigil sa kakalagay ng kung ano-ano sa palibot ng kanilang bahay at isinasabit sa mga dingding. Di ko alam kung anong uri ng mga halaman iyon na pinatuyo, pero sa tingin ko ay mabisa rin iyong pangontra sa mga aswang. Pagkat dahil umano sa mga iyon, kasama na ng orasyon ng pinsan ni Papa, ay hindi magagawa makapasok ng mga aswang sa kanilang pamamahay kahit gaano pa sila magpumilit. Matapos na makakain ng tanghalian at makapagpahingang sandali, ay sinimulan na muli ng pinsan ni Papa na si Tio Andres yung panggagamot kay Ninong Benson. At nasaksiyan kong lahat ng mga ikinuwento ni Mama. Nag-iba rin bigla ang boses ni Nino nang sumanib sa kanya yung mangkukulam. At nagtagisan talaga silang dalawa ng galing. Sa bawat kumpas at sa tuwing idadaitin ni Tio Andres ang kanyang mga daliri sa katawan ni Nino, ay talaga namang namimilipit ito sa sakit at napapadaos-dos sa kanyang upuan, kasabay ng mga malalakas na sigaw na dumadaing talaga ito dahil sa sakit na kanyang nararanasan noong mga oras na iyon. At kitang-kita ko kung paano bumaon yung isang kamay ni Tio sa tiyan ni Ninong Benson at mayroon siyang dinukot. At nang kanyang ilabas ang kamay kasama ng mga dugo, ay may nakuha ang pinsan ni Papa ng sari-saring mga bagay na tulad ng mga nakabaluktot na pako. Mayroon ding 2 piraso ng blade at isang maliit na namang kukulang na lalo naming ikinasindak na lahat.
Narinig ko nagsalita ng malakas ni Tio Andres at sinabi sa mangkukulam na gusto na niyang patayin talaga si Ninong Benson. Base ito sa mga inilagay niyang kung ano-ano sa katawan ni Ninong. Pero hindi iyon basta-basta niya magagawa, pagkat nilagyan ito ng pinsa ni tatay ng pananggalang sa katawan. Matagal ang naging gamutan. Paggabi na ay hindi pa rin sila tapos at nagtatagisan pa rin ng kanilang mga kapangyarihan at nalalaman. Minsan pang nagpamalas ng kanyang kakayahan yung mangkukulam na talaga namang nagpakilabot sa amin. Ito ay nang lumabas ang napakaraming langaw sa bibig ni Ninong. At nakita talaga namin ang mabilis na pagbabago ng itsura ng ninong ko. Para bang saglit na panahon na lang ay maaagnas na ito. Ganon ang nangyari sa kanya. Kaya nagdesisyon na ang pinsan ni Papa na kanya nang tatapusin yung mangkukulam. Pagkat wala na raw talagang pag-asa pa ito na magbagong buhay. Nasilaw na raw talaga ito sa kanyang kapangyarihan taglay at tuluyan ang niyakap ang kadiliman. Wala na raw makita si Tio Andres na kahit kaunting liwanag na nagmumula sa puso nito. Na pati ang kaloob-looban ng mangkukulam ay pawang mga nangabubulok na umano. Kaya bago pa raw umalingasaw at pamarisan pa, o di kaya naman ay makapaminsala pa, ay kanya na umano itong tatapusin. At tila wala namang pagsisisi o pagmamakaawa na narinig mula sa mangkukulam. Hanggang sa huli ay nakipaglaban ito. Kaya ginawa na ng pinsan ni Papa kung ano ang marapat. At pumailan lang ang nakakakilapot at malakas na tinig ng manggagaway. Nang ipako ito at tuluyan ng gilitan ng leeg ni Tio Andres sa katauhan ni Ninong Benson. Pero may nangyari na mas nakakakilapot at hindi talaga namin iyon lubang inaasahan. Nakabukas na kasi noon ang isang bintana dahil binugaw doon palabas yung napakaraming langaw na nagmula sa bibig ni Ninong Benson. At may bigla na lang sumulpot na isang lalaki sa tapat noon. At ang ipinagtaka ko ay parang nasa tapat siya mismo noon. Gayong may silong ang bahay ng pinsan ni Papa. Ibig sabihin ay nakalutang siya. Nanlilisik ang kanyang mga mata at bakas sa kanyang mukha ang matinding galit. Nangingitim ang palibot ng kanyang mga mata at kung tumingin ay pailalim. Bigla itong sumulpot doon sa may tapat ng bintana matapos na sabihin ng pinsan ni Papa na kanya ng matagumpay na napaslang yung mangkukulam. At sa biglaan niyang pagsulpot nito ay sinabi niyang diyan naman daw magaling si Tio Andres, ang kumitil ng walang pakundangan. At hindi pa ito nasiyan sa kanyang mga sinabi. Humihingal pa ito sa tindi ng kanyang galing at kasabay noon ay nagbanta. Pagbabayaran umano ni Tio Andres ang ginawa nito sa kanyang ina. Buhay ang inutang, kaya buhay rin umano ang kabayaran. Nang magsasalita na ang pinsan ni Papa ay bigla nang umalis yung lalaki. At narinig namin yung malakas niyang sigaw na sinabing wala siyang panahon para pakinggan ang mga paliwanag ni Tio. Napabuntong hininga na lamang ito matapos siyang marinig yon. Pagkaupo ni Tio Andres ay sinabi nitong yun umano marahil ang palad niya. Dagdag pa niya, ang mga katulad nilang nabubuhay sa kadiliman ay mga nakakaawang patayin pero
nakakainis na ng buhay. Magpapaliwanag ni Tio Andres. Hindi niya ginusto kailanman ang pumaslang. Pero minsan, kailangan niyang gawin iyon para mailigtas ang buhay ng iba. At sa kanyang mga nagawa, kahit isa ay wala siyang pinagsisisihan. Pagkat wala naman daw dapat. Ginagawa lang niya kung ano yung makabubuti at siyang marapat. Biglang napatanong si Papa kay Tio kung ano na kanyang gagawin. Tumingin ito sa kanya at sinabing kung ano ang lagi naman niyang ginagawa. At humingi pa ito ng paumanin sa amin pagkat nadamay pa umano kami. At tila pa hindi tama yung pagkakataon ng aming pagpunta doon pagkat sigurado may ipit kami sa kanilang hidwaan. Pero nakita ko sa mga mata ni Papa na nakahanda siyang tulungan ang kanyang pinsan. Pagkat marami sila nitong pinagsamahan, lalo na noong mga panahon ng kanilang mga kabataan. Lumapit sa kanya ang pinsan at tinapik siya sa balikat at nangiti ito. Matapos na makapagpahingang sandali ay bumaba kami at nagtungo sa pinakakusina ng bahay nila. Nakahain na ang asawa at mga anak ni Tio Andres ng hapunan. Kanilang kinatay yung dala naming mga manok. Tahimik kaming kumain. Ni isa sa aming lahat ay walang nagsalita pagkat hindi maganda yung binitawang pananalita ng lalaking aswang. Kahit sino makarinig noon ay siguradong hindi yun babaliwalay at siseryosohin talaga. At di pa nga kami nakakatapos kumain ay bigla nang kumahon ang mga alagang aso ni Tio Andres. At tigilan kaming lahat at napatayo naman si Tio mula sa kanyang pagkakaupo. Lumapit ito sa may dingding ng kanilang bahay at sumilip sa siwak na naroon. At bigla itong napapulalas nang nariyan na sila. Agad niyang ipinag-utos na umakyat kami lahat, habang siya naman ay nagtungo sa kanilang silid at kinuha ang kanyang mga kagamitan. Nakita kong inihagis pa niya kay Papa ang ilan sa kanyang hawak. Si Ninong Benson nga, kahit mahina pa, ay gusto rin sanang sumama upang tumulong. Pero pinigilan siya nila Mama at Ninang Ivy. Sinabihan din ito ni Papa na huwag mag-alala at ayos lang sila. Magiging payapa din at maayos ang lahat, sabi pa ni Papa. Yun yung mga katagang tinandaan ko at nagpalakas sa akin. Pinaniwalaan ko yung mga sinabi niyang iyon, kung kaya nabawasan yung aking pag-aalala. Sa labas naman ay rinig na rinig ang malalakas na sigaw ng lalaki. Sigurado akong siya yon dahil natandaan ko yung tinig niya at nakakarindi na talaga ang mga pinagsasabi nito. Na kapag kanya umanong napatay si Tio Andres, ay talaga namang lalantakan niya kaming lahat. Nang makakita ako ng siwang doon sa kinaupuan ko, ay nagkaroon ako ng pagkakataong sumilip. At lubha talaga ako nagulat sa aking mga nakita. Halos hindi ako makapaniwala. Pagkat doon lang ako nakakita ng ganon. May mga naglalaki ang baboy na ang taas ay halos aabot sa balikat ng isang tao na patayo. Mga baboy na kulay itim na naglalaki ang talaga ang mga pangil at nagtataglay sila ng mga mapupulang mata. Natulad sa mga nakatayong lalaking naroon ay mga pawang naglalaway. Kitang-kita ko dahil na rin sa hatid na liwanag ng buwan noong mga sandaling iyon. Nakailera ang mga ito na talagang masasabi mo handang-handa na silang sumabak sa laban.
Isang laban na biglang nakapagpababa ng tiwala ko sa mga sinabi ni Papa. Dahil na rin sa nakita ko ang bilang ng mga ito, marami sila na hindi bababa sa 10. Habang sila Papa ay dadalawa lamang. Maya-maya pa ay nakita ko na sila Papa at Tio Andres. Kapwa sila may hawak na buntot pagi at itak. At habang pinagmamasdan ko silang dalawang magpinsan, ay naisip kong para bang sanay na silang dalawa sa mga ganong sitwasyon. Kalmado lamang sila at makikita mo sa forma pa lamang nila na pareho talaga silang may nalalaman sa pakikipaglaban, na hindi ko talaga akalaing ganun pala si Papa. Pagkat ibang-iba talaga ito kapag nasa Maynila. Walang-wala talaga sa isip ko na may nalalaman pala siya sa mga ganung bagay at pakikipaglaban. Ni minsan kasi ay hindi ko naman nakita o nalamang nakipag-away ito, pagkat tahimik lamang ito. Nang magsisimula ng magsalita ang lalaki, ay agad na itong pinutol ni Tio at sinabing tama na ang daldal at simulan na nila ang laban. Kanila na raw tapusin iyon. At biglang nagalit ang mga ito na sumugod na sabay-sabay sa kanilang dalawa. Nakapagtatakang sa kabila ng laki ang mga nasabing baboy ay may kakayahan pa ang mga itong lumundag. Kala mo yung mga baak na tumagundong talagang lupa dahil sa ginawa nilang pagtakbo. Pero mabilis na nakaiwas sila Tio Andres at Papa. Sa bawat aswang na naiwasan nila bago tuluyang makalampas ay sinisigurado nilang may mga tama. At kitang-kita kong namimilipit ang mga ito kapag bumagsak at sumubsob sa lupa. Na kapag tinatamaan naman ang hawak nilang mga latigo ay may pagkakataong umuusok pa ang kanilang mga balat at nag-iiwan talaga ng malalim na sugat at marka. Para akong nanonood ng isang pelikula, pero kasabay noon ay naroon talaga ang kaba. Maaaring hindi maniwala ang karamihan sa inyo, pero ito ay nasaksihan ko po mismo. Wala rin itong ipinagkaiba sa nakita kong away ng mga angkan na talaga nag-uurmentado. Nang minsang dumalo ako ng handaan sa isang kaibigan nung umidad na ako ng 23. Talagang halos hindi ka makahinga dahil sa tindi ng takot at pag-aalala. Pagkat makikita mo talaga na nagaganap iyon sa harapan mismo ng iyong mga mata. Idagdag pa ng iba pa naman sa mga magkakamag-anak na aswang ay may mga dala ring itak na talaga namang matatalas at nagkikintaban. Pero doon ko nasaksiyan at napatunayan na may tinatawag din palang anting-anting ang Papa ko. May kapal din pala ito sa kanyang katawan at may agiman para sa iba't ibang kakayahan. Dahil kitang-kita kong ilang beses siyang nataga sa likod at sa braso. Sandali din siyang nakubabawan ng isang aswang, pero hindi siya nagtamo ng kahit anumang sugat. Galos lamang at pamumula ang iniwang marka noon sa kanya. At ng 3 sa mga sumugod na aswang, ang nakita ng makasama nitong hindi na gumagalaw pa, ay biglang natigilan na ang mga ito. Na tila ba nagdalawang isip na ipagpatuloy pa iyon. At nang mapansin din iyon nila Papa, ay tumigil na rin sila. Paliwanag din na sa amin ng uli, wala naman ang dahilan pa para ipagpatuloy kapag nakita mong sumuko na ang kalaban. At tama nga si Tio Andres na mabigat din sa loob niya ang kumitil ng buhay. Kahit sabihin pang ang mga ito ay kalaban ng kabutihan at nabubuhay sa kasamaan. Na nung mga sandaling pinapanood ko yung nangyayari sa siwang, ay wala akong kamalay-malay
na sila mama din pala at ang iba pa ay may kanya-kanyang butas din na sinisilipan at nasaksiyan din nilang lahat ng nangyari. Hinayaan naman nila Papa at Tio Andres na kunin ng mga aswang ang kanilang mga bangkay na kaanak upang maisagawa nila yung kanilang mga ritual. Walang sinabi si Tio sa mga aswang kahit isang salita. Basta naisip na lang niya palaging maganda. Makaraan ng ilang araw matapos iyon ay bumalik na kami sa Maynila. Hindi kami makapaniwala nila Mama na ang papa pala namin sa kabila ng pagiging tahimik nito ay mayroong hiwagang itinatago. Masayang-masaya naman ang ninong at ninang namin dahil tuluyan ang gumaling si Ninong Benson. Malaking pasasalamat nila kay Papa pagkat isinama daw namin sila